Galit na sumimangot ang Dark Magician at tumingin sa balikat niya. Tumayo si Liam Von Peterson sa likuran niya at itinutok ang kanyang sword sa kanyang direksyon. Ipinatawag niya ang Royal Guard's Karun Technique, ang nakamamatay na welga ni Liam. Ang kanyang espada ay maliwanag na nagningning ng espiritual na kapangyarihan at natatakpan ng bato. Iniwas ni Liam Von Peterson ang kanyang kamay at pilit na ibinato sa Dark Magician. Nang malapit na ang sword, nagpatawag siya ng Volan Strike, isang daloy ng enerhiya na may dalang maraming bato ang umabot sa Dark Magician, na napasigaw sa sakit. Galit siyang tumingin sa ibaba at napahiyaw. Isang pagsabog ang naganap sa itaas ng kisame, at isang maliwanag na kislap ng liwanag ang nagpapaliwanag sa mga silid. Tumangala si Liam Von Peterson nang may pag-asa at tuwang-tuwang nagtanong, gumana ba ito? Idiniin ni Emirate Von Karaon ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, yumuko at nagpasalamat sa kanya, hawak ang kanyang puso gamit ang kanyang kamay. Napaluhod siya, iniyuko ang kanyang ulo sa pagod, at bumaling sa Panginoon. Si Liam Von Peterson ay tuwang-tuwa na tumingin sa kanya at tinawag si Henry Von Karaon, na napansin na masama ang pakiramdam ng King, mabilis na sumugod sa kanyang katulong, sumisigaw sa takot. Tuwang-tuwang tanong ni Liam Von Peterson, nahimete lang ba siya? Genos. Hinawakan ni Freewill ang kanyang likod, lumingon sa kanila at may sensinang sumilip sa unahan, biglang tumalon sa kanyang mga paa, galit na sumumpa siya. Tumingin sa kanya si Liam Von Peterson na nagtataka at nagtanong, anong problema Genos? Ipinakita ni Genos ang pugot na kamay ng isang Black Magician, at nag-aalalang sinabihan silang tingnan ito. Naputol lang ang isang kamay niya. Nakatakas siya. Sa oras na ito, ang Dark Magician ay tumatakbo sa hangin, hawak ang kanyang duguan na sugat. Ang madilim na mago, naglalakad sa kalangitan, ay nagmura ng ilang beses. Idiniin niya ang kanyang kamay sa sugat at sumigaw ng mas malakas na sumpa. Tumingin siya sa ibaba kung saan nakahiga ang mga patay na Black Knight, at tinanong ang tanong kung bakit hindi siya sinagot ng mga anino. Binandahan niya ang kanyang kamay habang tinatali ang buhol, at galit na inisip na nawalan sila ng 30% ng kanilang mga tauhan sa misyon na ito. Nagsimula siyang mag-isip na kahit papaano ay nagawa niyang masugatan. Biglang napansin ng Dark Magician ang isang bright blue light sa harap niya. Nanlamig siya sa takot. Nakita niya si Tiny sa isang lunar wolf na huminto sa harapan niya. Pinangalanan niya siyang Morse Child. Tanong ng Dark Magician, bakit may hawak siyang divine artifact sa kanyang kamay. Napangiti si Tiny at inilagay sa harap ang lampara na may artifact. Ikinulong niya ang Dark Magician at ang kanyang sarili sa isang mana cube. Tinanong ni Tiny kung may hula ba siya. Tumingin siya sa harap na may mapang-asar na ngiti. Itinaas ng Dark Magician ang kanyang kamay, tinawag ang kanyang enerhiya at sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, hindi niya alam kung paano niya ito nakuha. Sinimulan niyang idirekta ang kanyang dark energy pasulong at galit na sumigaw na hindi ito mahalaga ngayon. Nagsimula silang mabilis na umaban patungo sa takot na si Tiny. Ang Dark Magician ay sumigaw sa kanya upang makaalis dito. Ngumiti kaagad si Tiny at sinabihan si Lunar Wolf na magsimula na. Maluwag na tumahol si Lunar Wolf. Nagsimula siyang tumakbo pasulong, sumipas sa hangin gamit ang kanyang mga paa. Mabilis na lumapit sa kanila ang dark energy. Tanong ng Dark Magician, bakit siya tumatakbo palapit sa kanya? Kinagat ni Tiny ang lampara at nagsimulang gamitin ang armor ng bakal na Diyos. Akala niya mas mahirap kapag binilisan niya. Si Tiny sa susunod na sandali, itinulak mula sa likuran ng Lunar Wolf at nagsimulang lumipad pasulong. Naisip niya na mas gamaan ang pakiramdam niya nang magsimula siyang umarte kay Tiny. Nagsimulang ay ugoy ang kanyang tungkod, at ang transparent na asul na armor ay lumitaw sa itaas ng kanyang mga kamay. Ito ay isang iron body Tiny, sa pag-iisip ay nagpatuloy sa pangangatuwiran na kapag siya ay bumaba, si Tiny ay natama ng dark energy na may isang matalim na paggalaw, na nasira ito. Dagdag pa niya, mas mahirap. Inilapag ng Dark Magician ang kanyang kamay, sinusubukang protektahan ang sarili mula sa dark energy. Tanong niya, ano yun? Si Tiny ay nakatayo mismo sa dark energy, ganap na sinira ang lahat ng ito gamit ang isang hammer. Ang Dark Magician, natigilan, nagtanong, nakalusot ba siya? Sinimulan muli ni Tiny na iwagayway ang kanyang espada at napabulalas na oo.
Idinagdag niya na siya ngayon ay darating para sa kanyang ulo. Lumingon si Tiny at tinawag ang Lunar Wolf. Sa susunod na sandali, naupo siyang muli dito at nagsimulang mabilis na sumulong na may nakakalokong ngiti. Ang Dark Magician ay nagdikit ang kanyang mga ngipin sa takot at tumingin sa harap sa gulat. Hinampas siya ni Tiny ng hammer sa dibdib at itinulak siya pabalik. Ang Dark Magician ay bumagal gamit ang kanyang mga paa at idiniin ang kanyang kamay sa isa na punit, nagsimulang umubo ng malakas. Nagsimulang lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Galit niyang sinabi na isa siyang freak. Ipinagpatuloy ni Tiny ang pag-ugoy ng hammer na may mapanlinlang na ngiti, at naisip na tiyak na mas mahina siya kaysa sa kanya bago niya sinabi ng malakas na nagpapatuloy pa sila. Lunar Wolf put its paws in all directions, taking a fighting pose suddenly. May napansin si Tiny na kakaiba sa tagiliran at tumingin ng mabuti doon. Ang dark energy na nagmumula sa mga kamay ng Dark Mage ay nagsimulang tumusok sa mana dome ni Tiny. Nagsimula itong natatakpan ng mga bitek at tuluyang gumuho. Tanong ni Tiny, ano ito? Matagumpay na ngumiti ang Dark Magician. Sa susunod na sandali, isang maliwanag na lilang glow ang lumitaw mula sa kanyang kamay at kumalat kung saan-saan. Ang glow ay unti-unting lumaki at naging dark tentacle, na nagsimulang gumalaw ng napakabilis sa iba't ibang direksyon. Sinabi ng Dark Magician na pinilit niya itong gawin, idinagdag pa niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin na hindi niya ito patatawarin. Biglang nawala ang binti ng Dark Magician. Tiny, natigilan at naisip na ito ay isang sakripisyo sa apoy. Siya ay tumingin sa harap at naisip na ang kanyang enerhiya ay evil. Ang Dark Magician ay nakatayo sa gitna ng isang malaking dark ball. Napagtanto ni Tiny na mabilis na nagtitipon ang enerhiya. Ang Dark Magician, na may madilim na ekspresyon, ay nagsabi na siya ay isang madungis na tulala. Morse. Iniharap niya ang palad niya. Nagsimulang lumabas ang dark energy mula sa purple cloud. Sinabi ng Dark Magician na susunugan niya ito at papatayin sa pinakamasakit na paraan. Marahan niyang ibinaba ang palad. Ang enerhiya ay nagsimulang mabilis na ilabas. Maya-maya ay sumulpat ito sa likod ni Tiny na mabilis na papalapit sa kanya. Akala ni Tiny ganun din. Galit na agad siyang nagmumura, mahigpit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naisip niyang walang kwenta ang pakikipaglaban niya sa malayo. Ngayon, inilagay ni Tiny ang lampara na may artifact at naisip na ito na. Ginagamit niya ang itinuro sa kanya ng banal na bagay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip pa na ito ay kadalasang posible lamang kung siya ay naging isang Superman. Ngunit dahil sa karanasang naipon sa kanyang kaluluwa, napagtanto ni Tiny na ang lampara ay nakabukas, tinitingnan ito, at nagsimulang sumigaw ng malakas. Pinasok siya ng dark energy. Isang maliwanag, madilim na lilang flash ang lumitaw sa madilim na kalangitan. Ang Dark Magician ay nagsimulang lumubog at bumuga ng hangin sa pagod. Sinabi niya sa kanya na tingnan lamang ang kanyang sarili. Mariin niyang idinagdag na tapos na ang lahat sa kanya. Biglang may napansin ang Dark Magician na kakaiba at namulat ang kanyang mga mata sa gulat. Sa gitna ng alikabok, nakita niya ang isang lampara na may artifact na ipinakita ni Tiny. Ibinuko ng Dark Magician ang kanyang bibig at sinabing ito ay hindi kapanipaniwala. Napagtanto niyang isa pala itong compressed spirit, umupo si Tiny sa Lunar Wolf. Ang kanilang mga katawan ay napapalibutan ng mga zigzag thread ng mana. Nagsimulang lumipad pabalik ang Dark Magician at nagtanong, paano ito magagawa ng isang taong may level ng isang eksperto? Isang mahinang glow ang lumitaw malapit sa kanyang dibdib. Si Tiny, nakangisi sa pag-asa. Sa paghihintay, ibinaba niya ang kanyang hammer at sumigaw na ito na ang kanyang pagkakataon. Buong lakas niyang tinamaan ang Dark Magician sa tagiliran. Siya at si Lunar Wolf ay lumabas sa cube sa isang maikling distansya mula sa Dark Magician. Samantala, nagsimulang tumalikod ang Dark Magician, sumisigaw ng malakas. Ang Lunar Wolf ay nagsimulang unti-unting mawala sa hangin. Tanong ni Tiny sabay lingon sa gilid, nagtagumpay ba siya? Biglang hinawakan ng Dark Magician ang kanyang pulso gamit ang isang malakas na pagkakahawak. Napatulala itong tinignan ni Tiny. Sabi ng Dark Magician na hindi siya makapaniwala. Pinandilatan niya ito, na sinasabing lagot siya, kahit na iyon na ang huli niyang ginawa. Nagsimulang ngumiti ng matagumpay si Tiny, tumingin sa kanya,
tinanong ng Dark Magician ang tanong na may hindi pagkakaunawaan. Bakit siya nakangiti? Tumalikod siya sa takot at nagtanong kay Kraken. Galit na sigaw niya na hindi na niya ito sasaluhin, binitawan niya si Tiny na nagsimulang matamba. Agad na hinawakan ni Tiny ang kanyang binti at tinanong kung saan siya pupunta. Gulat na napatingin sa kanya ang Dark Magician at sinigawan siya na pakawalan siya. Idinagdag niya na mamamatay din siya ngayon. Nakangiting tanong ni Tiny sa kanya. Ibig sabihin ba nito ay tiyak na mamamatay siya? Itinulak ng Dark Magician ang kanyang paa sa isang matalim na paggalaw at sumigaw na siya ay baliw. Dagdag pa niya, dahil sa kanya ang lahat. Binitawan ni Tiny ang paa niya. Ang Dark Magician naman ay bumuka ang bibig sa takot. Sa paghihintay, nagsimula siyang sumigaw ng malakas at desperado. Inipit siya ng Kraken's tentacles sa lupa. Sa pamamagitan ng mga durog na bato at alikabok, itinaas niya ang nanghihina niyang kamay. Si Tiny ay nahuhulog, at naisip na wala na siyang mana para ipatawag pa ang Lunar Wolf. Napabulalas siya sa takot na mamamatay siya kapag nahulog siya sa ganoong taas. Nabitawan ni Tiny ang hammer at nagmura, sumigaw na hindi ito matatapos ng ganito. Idinagdag niya na walang Kraken, samantala, ang naglagay ng tentacle sa ilalim mismo ng kanyang likod. Napunta dito si Tiny at nagtanong. Kraken, inilagay siya ng red energy na inilabas mula sa tentacle sa gilid ng bakod. Akala ni Tiny ay may kakaiba siyang nararamdaman, pero hinawakan niya ito ng mahigpit. Itak niya ang tanong, evil energy ba ito? Nagpasalamat si Kraken sa kanyang tulong. Sabi niya, salamat sa kanya. Pakiramdam niya ay medyo kumalma na ang galit niya kay Tiny. Ninitian siya ng matamis. Sumandal siya sa hammer at sinabi na ang lahat ng ito ay mga simpleng sitwasyon. Hindi nagtagal ay nag-anunsyo ang Kingdom of Karaunon tungkol sa kaganapan. Ayon dito, dahil sa mga kalokohan ng mga tagasunod ng demonyo, nagkaproblema ang Kingdom, ngunit salamat sa Batang Bayani, naligtas ang lahat. Walang alinlangan. Ang mga tagasunod ng demonyo ay natalo. Ang Kraken, na dinala ng mga kaaway, ay inalagaan ng may malaking pasasalamat sa Batang Bayani, binigyan siya ng king ng titulong Shining Knight. Pagkalipas ng 3 buwan, may naglalakad sa koridor at nagsabing hindi siya nakikilala. Tinanong ng Genus Freewill ang tanong, paano ito posible? Napatingin siya ng may paghanga kay Tiny, na lumaki at naging mas matipuno. Nagulat si Tiny sa gilid. Tinawag siya ng Genus Freewill bilang Lord Tiny. Iniharap niya ang kanyang palad, ipinakilala ang maliit na si Tiny, at sinabing lumaki siya ng husto sa loob ng 3 buwan. Napangiti si Tiny at sinabing ito ang power ng kanyang secret technique. Ipinaliwanag niya na matagal na niyang pinagtutuunan ng pansin ang paglago. Ang Genus Freewill ay nagsimulang tumingin sa paligid at sinabi na ito ay nakakagulat pa rin. Napansin niyang napakatahimik dito, ani Tiny. Thoughtfully, ito ay dahil nalalapit na ang koronasyon. Nakangiting iminungkahi ng Genus Freewill na dapat din silang pumunta at makita ang napakagandang kaganapan. Tanong niya, gusto niya bang mamasyal muna? Nakangiting tumango si Tiny, sang-ayon dito. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang tumingin si Genus Freewill sa paligid at sinabing ganap na naibalik ang lahat. Habang pinapahinga niya si Tiny, tiningnan siya, nilagay ang mga kamay sa bulsa, at tinanong ang tanong, sigurado ba siyang makakalakad na siya? Sinabi niya na sa huling labanan, si Genus Freewill ay tumingin sa gilid na may disgusto at sinabing ipinapahiwatig niya ang kanyang pinsala at ang mga kahihinatnan ng pagkaubos ng mana. Kumunat ang noo niya sa sama ng loob at sumang-ayon dito. Ipinaliwanag niya na halos gumaling na siya. Idinagdag ni Genus Freewill na hindi na niya kailangang humiga ng ganoon katagal. Naalala niyang nakahiga siya sa kama kasama ang ilang kasambahay na nag-aalaga sa kanya. Galit na idinagdag ni Genus Freewill na kung hindi siya ginamit ni Liam Von Peterson bilang shield, tiningnan siya ni Tiny ng may pag-aalala. Agad na iniba ni Genus Freewill ang usapan at tinanong siya ng tanong na, ano ang tungkol sa kanya? Okay lang siya. Nagtatakang tanong ni Tiny sa kanya, bakit Genus ang tinatanong niya? Ipinaliwanag ni Freewill na inilabas niya ang kapangyarihan ng isang sagradong artifact, habang sa antas ng eksperto, idinagdag niya na nakipaglaban siya sa isang taong higit na nakahihigit sa kanya. Ipinaliwanag niya na ito ay malamang na nagkaroon ng pinsala sa kanyang katawan.